Kabi-kabilang sunog ang naitala sa ilang bahagi ng Metro Manila. Sa Mandaluyong City, may nasawing mag-inang senior citizen. Nakatutok si Jonathan Andal. Aksidente yan, aksidente. Hindi natin yan ginusto. Nasunugan na nawalan pa ng ina at kapatid. Isa lang ang bahay nila sa 20 bahay na natupok kagabi sa backside Barangay Vergara sa Mandaluyong City. Hindi nakalabas sa sunog ang mag-inang biktima na edad 82 at 62. Sa bahay raw nila sinasabing nagmula ang apoy na inaalam pa kung paano sumiklab. Parang 6 months wala silang kuryente. Baka nagagamit sila ng possible kandila. Pero yun nga sir, under investigation pa rin po tayo. Mahigit 100 pamilya ang apektado na lumikas muna sa covered court ng barangay. Mahigit 1 milyong piso ang pinsala ng sunog ayon sa BFP. Nangako ang Mandaluyong LGU ng funeral assistance sa mga nasawi at financial assistance naman sa mga nasunugan. Lupa nila to, hindi sila IS dito, awarded to eh. Kaya siguro lang papakiusapan natin na medyo umusod-usod para sa ganoon hindi ganyan ang kakitid. Yung nagpahirap sa atin, masikip. Magdudugtong kami ng 13 hose para makarating mismo doon sa origin ng fire. May sunog din kaninang madaling araw sa Barangay 256 sa Tondo, Maynila. Nagbayanihan na sa pag-igib ang mga residente para maapula ang apoy. Napabaya ang kandila ang isa sa tinitignang mitsa ng apoy dahil walang kuryente noon. Isang bumbero ang sugatan, 3 residente naman ang nahirapang huminga. Marso na sa susunod na linggo, Fire Prevention Month at kasabay pa ang matinding El Nino. Kaya paalala ng Bureau of Fire Protection, mag-ingat sa sunog. Mainit po yung panahon, huwag natin pong iwanan yung bahay na naka-energize po. Yung mga gumagamit ng kandila, mas maganda po ilagay nyo sa isang planggana, lagyan nyo ng tubig sa ilalim. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.